Gusto mo bang lumigaya? Magandang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Felix ng Nola. Ito pong muli si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Dooy nakahiga ang biyenan ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya ni Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi, Hinahanap ka ng lahat. Tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatig na yon, para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas. At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpapalayas ng mga demonyo. Isang araw sa buhay ni Jesus. Ito ang isinalarawan ng Ebanghelyong napakinggan natin. Ano ang ginawa ni Jesus sa loob ng isang araw? Nagturo, nagpagaling sa mga may sakit at nanalangin. Iyon din ang summary ng buong buhay niya. Nagpahayag ng kaharian ng Diyos, nagpagaling ng mga may sakit at nagdasal. Sa katapusan, nag-alay ng buhay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang alaala ng buhay at sakripisyo ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng ligaya at pag-asa. Kamakailan lamang, may isang dating artista na namatay sa edad na 97 years old. Maganda siya at magaling na artista. Kadalasan, ang kanyang papel ay kontrabida, kaya may mga taong masama ang tingin sa kanya. Ngunit, sa totoo lang, siya ay isang philanthropist. Itinalaga niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Red Cross, sa pagre-recruit ng mga blood donors para sa mga may sakit na nangangailangan. Maraming tao ang kanya natulungan, mga may sakit na napahaba pang buhay dahil sa tulong niya. Nang mabasa kong siya ay pumanaw na, nakaramdam ako hindi ng lungkot, kundi ng saya ng puso dahil sa magandang buhay niya. Naging biyaya siya sa marami. Gumaya sa kay Jesus na nag-alay ng buhay upang mapaligaya ang marami. Tayo rin, mga kapanalig, ay tinatawag na maging biyaya sa ating kapwa sa pamamagitan ng mapagmahal na paglilingkod. Mapapaligaya natin, hindi lang ang ating matutulungan, kundi pati ang makakakita ng ating mabuting gawa at ang makaaalaala nito kung tayo ay wala na. Gusto mo bang lumigaya? Maglingkod ka ng buong puso. Sa gabi, bago matulog, tanungin mo ang iyong sarili, may napaligaya ba ako ngayong araw? Magdasal tayo. Panginoong Jesus, gawin mo akong daluyan ng iyong makalangit na kaligayahan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong
Manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.